Senador Rapi Tulfo pinagbawal daw ang racing pigeon dito sa Pilipinas. Totoo nga ba o merong ibang meaning ang mga bagay na to? Tara alamin natin at huwag maging bobo. Ipinagbabawal nga ba ni Senator Rapi Tulfo yung racing pigeon? So pagkagising ko kaninang umaga mga dre, yun na yung mga nakikita ko pinagbabawal daw or ipinagbawal na daw ni Rapi Tulfo yung mga racing pigeon dito sa Pilipinas mga tol. So inanalyze kong maigi mga dre at ito yung mga na ano ko na cover ko no mga dre. At ito na nga ba yung sinasabi. So yun mga dre, mainit-init pa ang issue ito at mabilis na kumakalat sa mga social media groups ng mga kalapatids. Pero para malinaw, hindi naman total ban sa buong Pilipinas ang ibig sabihin ni Senator Rapi Tulfo. May napaka-importanting konteksto at limitasyon kung bakit ito natalakay sa Senado. Narito ang mga detalye sa pinagmula ng issue mga dre. Yung flight safety at bird strike kasi nitong Hulyo, actually kahapon, pinangunahan ni Senator Rapi Tulfo ang isang hearing sa Senado. Senate Committee on Public Service. Ang pangunahing inirereklamo doon ay talamak na kaso ng bird strike mga dre. Kapag itong bird strike na to, ito yung kapag nabangga ng ibon ang eroplano o nahigop sa makina nito, na lubhang mapanganib sa mga pasahero. At itong mga pasahero na to, tao mga dre. Ayon sa datos na inilabas sa hearing, mahigit 950 bird strike incidents ang naitala sa bansa noong 2025, last year. So sa unang kalahati pa lang ng taon ngayon, 2026, mahigit 250 na ang insidente. So 50 rito nangyari mismo sa NAIA mga dre. So lumalabas sa pag-aaral ng DENR, BMB or Biodiversity Management Bureau na marami sa mga ibong nasasangkot sa bird strike sa paligid ng NAIA ay mga racing pigeon mga dre. Alright? So kawawa naman, 'di ba? Kawawa naman mga dre. Imaginein mo, ikaw nahigop ka ng makina, edi durug-durug ka. So ganoon din yung kalapate, mas maliit sa tao, 'di ba? So ang eksaktong sinasabi at ipinapatupad ano nga ba? Dahil dito ay kinwestiyon ni Senator Tulfo, bakit may mga nagpapakawala o nagpakarera ng kalapate malapit sa paliparan or sa airport nang walang koordinasyon sa CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines mga dre. So malamang di nyo alam yan kasi puro lang kayo kalapate yan eh. So yan, nanawagan siya sa DILG na magbaba ng memorandum sa local government units o LGU para i-monitor at ipagbawal ang karera ng kalapate, partikular sa lugar na malapit sa paliparan. Ang sakop ng pagbabawal ay 12 km radius mga dre. Alright? So kahit hindi ko na ituloy malinaw naman na, di ba? Hindi naman pinagbabawal mga dre. Nililimitahan lang yung lugar mga tol, huwag kayong OA. So yan, sumasailalim ito sa umiiral na tuntunin ng bawat sumasailalim ito sa umiiral na tuntunin ng CAAP MC number 026/2025. Ipinagbabawal dito ang pagpapakawala ng mga unauthorized aerial objects at pag-aalaga o pagpapakawala ng mga ibon sa loob ng 12 km radius mula sa reference point ng mga paliparan gaya ng NAIA, Clark, MCIA o sa Cebu mga dre. Kaya ano ang ibig sabihin nito sa mga fanciers? Walang total ban. Kung ang loft mo ay malayo naman sa airport at flight paths, halimbawa nasa probinsya at walang aktibong paliparan na malapit, hindi ka apektado. Ang
hindi apektado ang normal na pagpapatuka or pag-iensayo at pagkarera mo. Kumbaga hihigpitan sa airport vicinities. Kumbaga yun lang, hihigpitan lang. Kung ikaw naman ay may loft o sumasali sa mga loading, release points, nasakop ng 12 kilometer radius mula sa paliparan, aasahan na magiging mahigpit ang mga lokal sa lokal na barangay o munisipyo sa pagpapatupad ng ordinansa kapag nailabas na ang opisyal na memorandum circular mula sa DILG. Kaya huwag mabahala. Huwag mabahala kasi hindi naman tuluyang mawawala yung racing pigeon industry sa bansa. Ano mga dre. Ang target lang ng gobyerno at ng Senado ngayon ay maiwasan ang malubhang aksidente sa himpapawid dulot ng bird strikes mga dre. Alright? So huwag masyadong OA ha. OA kayo. Alam ko for the content lang yung iba pero so yan mga dre ha, malinaw na hindi naman pinagbabawal yung racing pigeon. Ang bawal lang ay yung magpakawala ng kalapate within 12 km radius paikot, okay? Sa mga paliparan ng eroplano mga dre. So napakaluwag ng Pilipinas, napakaraming pwedeng pagpaliparan ng kalapate at paniguradong hindi yan maaapekto. Paniguradong makakapag-adjust yung mga racing pigeon club diyan sa panibagong ano na yan, panibagong batas na yan na inilulunsad ng gobyerno no mga dre. At napakadali lang yan, napaka-basic lang yan, parang hindi masyadong apektado yan at huwag kayo masyadong magpanik mga dre. Alamin niyo muna yung full context no mga dre. Alam ko sa inyo maraming kabataan sa inyo na hindi pa nakakaalam sa or hindi masyadong aware sa batas. Pero bakit yung ano 'di ba? Bakit yung juvenile, yung mga 14 years old tsaka 15 years old, alam nila yung pwedeng mangyari pagdating doon sa batas na 'yon. Alam niyo na, hindi ko na sasabihin ha, yung nangyari sa Tacloban mga dre. Buti pa yung mga 'yon may alam sa batas. Pero ba't kayo nag-iiyakan kayo kaagad no mga dre? Pero hindi ko sinasabing pangit yung libangan natin na kalapate. No? Ang sa akin lang, balansehin nyo yung pamumuhay nyo. May alam kayo sa batas, marunong kayo makinig, marunong kayo mag-analyze, at wag mo na umiyak mga tre. Hindi ako DDS, hindi ako fan ng mga politiko na yan. Sadyang nag-research lang talaga ako kasi pagkagising ko ngayong umaga, yun na yung nakita ko. So yun, maraming salamat sa panonood. At palawakin pa natin ang ating kaalaman, mga dre. Paisa-isa yung labas nila no?